Ayan, no, ang tanong naman ng ating kabes, no? Sir, meron akong hikaw. Hikaw na 18K, may halo siyang platinum. Tinatanggap ba sa pawn shop? Ito po, sasagutin natin yon. Ako, matagal na ako sa pawn shop, for 20 years akong nasa operations. Marami na akong na-encounter ng platinum, tapos yung tuton, no? May halong 18K, tapos may halong platinum, katulad ng tanong ni ma'am, no? Ngayon, ang may mga pawn shop po kasi na tumatanggap sila, ito depende ho ito sa ano mama, depende ito sa mga appraisers. Kasi ay nung kapanahonan ko, kasi bago lang naman ako nag-resign, hindi naman katagalan din, tumatanggap kami ng platinum. Pero kahit tumatanggap kami ng platinum, walang rate na binibigay ang company sa amin kung magkano ang tanggap namin sa isang platinum. Pero tinatanggap namin yan usually ang platinum rate sa 18K. Kung magkano tanggap sa 18K po, yun ang tanggap namin sa platinum. Ano ho? Kaso lang ho ganito. Baka magtataka din kayo kung dadali mo sa isang pawn shop, may ayaw tanggapin yung jewelry nyo. Kung halimbawa, puro platinum siya. Kasi may mga appraiser po talaga, kahit inaalaw ng kumpanya na tanggapin ang isang platinum, ayaw pa rin kumuha ng isang appraiser. For some reasons po, pwedeng reason nila dahil wala silang masyadong alam kung ano yung platinum. Kahit may stamp yan na platinum yung isang jewelry, hindi pa rin tumatanggap dahil sa may mga white metals din kasi na hindi nila kabisado, na baka mapigil sila, baka may stainless pala natanggap nila, napigil pala sila sa stamps. Kasi mahirap kasi pag tinanggap ng isang appraiser, tapos ang mangyayari, babayaran kasi ng appraiser yan. No? Ang good sana kung may alam pa akong kumpanya, pag na-fake po yung tanggap ng isang appraiser, kung tinanggap, halimbawa ng isang appraiser ng 10,000, siyempre, babayaran ng appraiser yon. Hindi lang 10,000, mag-add pa sila, magpatong pa na ang kumpanya. No? Kawawa talaga yung appraiser. Kaya yung iba, nagpa-playing safe. No? Yung alahas niyo po, ma'am, na may 18K, may halo siyang platinum. No, sana hindi siya platinum na may halong 18K. So, gaya na sinabi niyo po, 18K siya na may halong platinum. So, ibig sabihin, mas marami yung 18K yung gold niya kaysa platinum. Ano po? Yung iba tumatanggap po talaga niyan, ma'am, kahit may halong platinum yan. Hindi natanggap. May iba din na hindi tumatanggap. Pero, karamihan tumatanggap po niyan, lalo na dyan sa may Metro Manila po. Hindi ko na babanggitin kung anong kumpanya yan. Tumatanggap sila ng 18K with platinum. Kahit nga puro platinum, tinatanggap nila. Pero kung halimbawa, tsumempo kayo na yung nilapitan mong appraiser, nagpe-playing safe, hindi siya tumatanggap ng platinum, kung ano mang rason niya, no? Ginagawa ng ibang appraiser mo, tatanggapin nga yung item mo, pero binabawasan. Kung halimbawa, timbang ng item mo ay 10 grams. Kung halimbawa, ang 18K, ngayon, halimbawa, 5 per gram. Kasi dapat, kung 10 grams siya, dapat nasa, nasa 50,500. Ano? 50,500. Kung mo nagpe-playing safe ang isang appraiser, hindi niya kukunin o isasagad sa 5,500. Maaaring titinan niya kung gaano kalaki yung platinum mo. No? Kasi, babawasan niya ngayon timbang. Pwede niyang kukunin na lang, divided by 2 na lang niya, kukunin na lang niya sa 5, yung ginto, nasa 5 grams na lang. So, lumalabas, imbis na 50,500, magiging 27,500 na lang yung tanggap niya. Dahil hinati niya yung pinaka-presyo ng jewelry niyo. Pero still, ma'am, may kumukuha po ng ginto na may platinum. Pero hindi nga po lahat. May mga appraiser nga pong pag yung sinala mo ay may brilyante, hindi na nila tinatanggap din ang brilyante. Ang hindi lang maganda, yung brilyante mo, yung kung halimbawa 10 grams yung alahas mo, pinasok mo sa kanila,
But sana kung 10 grams lang din kukunin nila yung, nasa 10 grams din ikukompute nila yung ginto. Hindi po. Magbabawas pa sila sa timbang. Babawasan pa nila ang timbang doon sa brilyante mo. So magbawas pa, halimbawa 3 grams pa babawasan. Kasi gusto nilang tatanggalin, ang kukunin lang nila ay yung ginto lang talaga. So i-estimate lang nila yon. I-estimate lang nila yun. Yun ang hindi maganda. No? Na mga klase ng appraiser. Na lagi nagpi-playing safe, laging may kaba sa dibdib. Kasi may mga training sa mga yan. Alam ko may mga training sa mga pawn shop na yan. Ako galing ako sa pawn shop kasi may mga training na binibigay ang kumpanya bago ka isa lang as an appraiser sa isang pawn shop, sa isang branch. Kaso lang ang nangyari, yung ibang appraiser, bukod sa mayroon na silang knowledge, kasi tinitrain sila, nag-attend sila ng mga workshop, umiiral pa rin yung daga sa dibdib nila. Opo, daga sa dibdib nila, natatakot silang tumanggap ng sagad-sagaran, kaya lagi silang nagpe-playing safe. Hindi nila iniisip na maapektuhan ang kumpanya. Pag napektuhan ang kumpanya, wala. Pabagsak ang kita. Siyempre, di ba? Yun na best, no? Yun na yung gusto kong linaw dun, sagot dun sa tanong nyo. Kung tinatanggap pa sa pawn shop. Depende po sa appraiser yun, ma'am. Pero hindi ibig sabihin na yung jewelry ninyo ay yung platinum ay hindi na kumbaga parang huwag nyo isipin na value niya ay mababa dahil kung hindi tinatanggap po. Nasa appraiser po kasi yan. No? May appraiser na tumatanggap, may appraiser na hindi tumatanggap. Yun na po, best. Sana pa dahil sa aking channel, please subscribe po, like and share na rin. At may FB page po ako. Please like and follow, no, for more tips and guide. Bye bye, best.